Bago ang parada ay pinarangalan ng Kamara ang mga Pilipinong atletang lumaban sa Paris Olympics. Ang Golden Boy na si Carlos Yulo ay binigyan ng mga kongresista ng 14 million pesos, habang ang ibang atleta ay nakatanggap ng hindi bababa sa kalahating milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dumating kaninang alas 10 ng umaga ang mga atletang Pinoy na lumaban sa Paris Olympics sa House of Representatives. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, sinalubong at kinamayan ng mga mambabatas ang mga atleta. Lalong nagsigawan nang dumating ang Olympic medalists na sina Carlos Yulo na may 2 gold sa gymnastics, Nesty Petesio at Ira Villegas na parehong nakapag-uwi ng bronze sa boxing. Ginawaran ng Congressional Medal of Excellence si Yulo, ang pinakamataas na parangal na binibigay ng Kongreso sa mga Pinoy achievers sa iba't ibang larangan gaya ng sports. Binigyan din siya ng higit 14 million pesos cash na pinag-ambagan ng mga kongresista. Napa-A pa ni Yulo sina House Speaker Romualdez at ibang lider ng Kamara. Maraming salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. Maraming salamat po sa lahat po. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Sina Petesio at Villegas naman nakatanggap ng tig 2.5 million pesos at Congressional Medal of Distinction. Mas grabe pa yung suporta nila sa mga atleta po, kaya sobrang thankful po. Sobrang nakaka-proud po, tapos bagan the feeling po na baliwala talaga yung pagod tsaka hirap mo, tapos yung lahat po ng pinagdaanan ko. Hindi siya biro, kasi po yung dugot pawis, tapos malayo ka sa pamilya mo. Ang pole vaulter naman na si EJ Obiena, labis-labis pa rin ang pasasalamat sa natanggap na suporta kahit bigong makapodium finish sa Olympics. All the medalists deserve all the support, and I'm very grateful to be in such a position as myself. And yeah, I'm going to keep doing my best. The season's not over. There's still a few competitions for me to take part in this year, and hopefully I'll be able to retain my world ranking. Ang ibang atleta naman na hindi nakapag-uwi ng medalya, ginawaran pa rin ng tig 500,000 pesos. Yung karangalan na dinala nyo dito sa Pilipinas dahil sa pagpartisipasyon niyo sa Olympics sa Paris at sa pagkakanyo ng mga medalya ay napakagandang oportunidad na papakita yung gilas ng Pilipinas sa buong mundo. Nangako rin si Speaker Romualdez na tututukan ang pangangailangan ng mga atletang Pinoy. Ipinare-review ni House Speaker Martin Romualdez ang RA 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa ngayon ay pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang inaamyendahan nito na layong i-exempt sa taxes ang mga matatanggap na rewards, bonuses, mga regalo at donasyon ng mga national athletes na lumalaban sa international competition. Ngayon pa lang may ilan ng hiling ang mga atleta. Sa national team, kailangan po talaga ng SNC nutritionist po. Sa pagkain po talaga, mahalaga din po talaga yung pagkain. Yung training area po, like po yung mga yung gym, ganun po. Sana po matutukan po yun, tapos mabigyan po ng mga uniform yung mga atleta. Isang karangalan po. Sa Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, gustong luwagan ang pag-hire sa foreign coaches para gumaling pa ang mga atleta. Let's accept the reality that we can hire from developed countries, more developed countries, for foreign coaches, no? and look at the result. We broke the record for 2 consecutive Olympics. We were #1 in Southeast Asia. Bukod naman sa cash incentives, natanggap na rin ni Yulo ang kanyang fully furnished na 3-bedroom condo na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Binisita na ni Yulo ang condo unit na kumpleto na rin ng gamit at appliances. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.